Sandro Mulak sa nasabi nga pong hotel. Dito ay dinitalye ng GMA kung saan 4:39 AM July 21, 2024 ay lumabas ng kanyang hotel itong si Sandro upang magpunta sa hotel na kinaroroonan nila Jojo at Richard Cruz. Makikita sa CCTV na pumasok nga itong si Sandro Mulak ng 4:47 sa room nila Jojo at ni Richard. Doon ay lumabas naman ang isang attendant ng 5:24 AM na may mga dalang inumin. 6:46:34 ng umaga lumabas si Sandro sa nasabing hotel ng dalawa at doon makikita sa lobby na tila pumipindot ito sa kanyang cellphone at ayon sa naging update, noong papunta siya doon sa hotel na naka-check-in ang dalawang subjects, normal at relax ang movement ni Sandro. Pero after nung nangyari yung insidente ng pangmomolestya, makikitang nagbago yung kanyang kilos. Umupo sa tabi ng wall fronting the elevator kung saan inaantay niya yung mga kaibigan niya na sumundo sa kanya. Very anxious at napakamabilis ng araw maglakad nitong si Carlos, balisa at parang distress at yun nga, anxious na mayroon nang pinoproblema si Sandro Mulak pagkatapos nga ng paglabas niya sa hotel na kinaroroonan ng mga akusado. Sa nasabing caption ng GMA, tila suportado ng mga kuha ng CCTV kay Sandro Mulak noong araw ng umano'y pang-aabuso ang lumabas sa behavior analysis ng NBI. Dumaan siya sa tinatawag na traumatic event. TV, ayon sa investigasyon dahil dito pa nga lang makikita na ang salaysay ni Sandro Mulak ay nag-aakma sa kanyang mga kwento kung saan ay mayroon talagang nangyari. Sa naman ng mga netizen, pulls through this and may justice be served. Yung body language talaga, it never lies. Isa rin tong abogado na ito, pagtatanggol mo sa rapist, lakas na ng ebidensya. Hindi naman ilalagay ni Sandro at Nino sa alanganin ng dignity ng family nila. Yan ang naging say ng isang netizen. Sa ilan pang mga netizen, sinabi nila na kaya dumarami ang case ng mga may HIV dahil sa ganyang ginagawa nila o ng iba. May nangyari dyan sa batang yan. Grabe, kawawa yung bata. Eto naman dalawang blank na ito, may pera naman, hindi nilang kumuha sa gay bar. Yan tuloy, rehas kayo, panigurado. Isang netizen, narito ang kanyang naging tanong, bakit third-party contractor na daw ang tawag sa mga rapists? Di ba dati, bida-bida nyo na, kapuso sila. Naman ng isa, hugas kamay, at ang isa ay sinabing pwede naman silang tawagin na kapuso kahit hindi sila employee ng GMA. Yun ngang mga fans ng GMA, kapuso rin ang tawag, diba? Ating Showbiz Now update, images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.